Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture, isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate, isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulong Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol to sa nakakahiya po. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay. Sabi po niya ay nakakahiya tayo sa internationally, ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and personal opinion itong naging press conference ni Auntie Claire ninyo, no? Na talagang walang sawa at halos bumula na ang bibig na itong Auntie Claire na to sa kakabanggit ng pangalan ng Duterte at ni VP Sara Duterte, no? Na talagang makikita mo talaga na yung pag-atake niya talaga dito sa pamilya ng Duterte o sa kahit sinong kaalyado ng Duterte ay parang mainit talaga ang dugo ng Malacanang, no? Ito yung nakikita natin. Kasi imbes na spokesperson ka, ikaw ay dapat, ang naririnig talaga dapat sa'yo is puro magagandang balita sana na ginagawa ng administrasyong ito. Sana inaano mo na parang kung ikaw yung nasa posisyon na yan, dapat hindi ka na nagsasalita against sa mga kritiko na hindi basta-basta, hindi lahat pinapatulan ba. So dito kasi nagmumukhang defensive yung Malacanang at nagiging sobrang defensive itong si Auntie Claire mo patungkol nga dito sa issue ng Marcos at ng Duterte. Ito ay personal opinion ko lang na nakikita ko na parang every time na lang, lagi na lang may patutsada kay VP Sara Duterte sa mga Duterte, laging may pahaging, parang laging ganun. So ang pangit pakinggan, totoo nga naman si VP Sara Duterte na sa tuwing nagsasalita tong si Yusek Castro ay talagang nakakahiya kasi hindi lang naman Pilipinas ang nakakapanood nito kundi internationally, no, na napapanood ang ating mga news, lalo na syempre yung mga nag-aabang sa kung ano yung ilalabas na news ng Malacanang through Auntie Claire. So
biruin mo ganito na lang yung maririnig, parang puro na lang propaganda ang maririnig natin kay Auntie Claire, no. Mabuti na lamang ay marunong na din ang majority ng Filipino kung paano na i-filter, no, yung mga nakikita at naririnig nila. Kasi to be honest, etong sinabi ni VP Sara Duterte na nagwo-worry siya pagdating ng 2028 kung may bansa pa bang Pilipinas tayong aabutan o may bayan pa ba tayo, kung okay pa ba ang ekonomiya natin. Kasi tignan nyo naman yung nangyayari ngayon mga kababayan, no, sa ating ekonomiya. Bagsak sadsad at talagang ang hirap, no, mahirap ngayon ang ating bansa at ramdam yan ng napakaraming Filipino. Lalo na yung naaapektuhan dito mga kababayan is yung mga pangunahing bilihin, no. Unang na dito yung bigas, petrolyo, ano pa ba, yung mga ini-import natin, asukal, basta yung mga pang-araw-araw na ginagamit pang konsumo ng mga ordinaryong Filipino. So, makaka-relate tayo dyan kasi nga naman, tayo ay nagtitinda ng bigas. So, biruin ninyo kung gaano kalaki, gaano kataas ang bigas ngayon. Grabe yung 25 kilos na bigas na dating nabibili lang natin ng 1,000. Nabibili natin ng 1,200, ngayon ay nasa 1,400 plus na siya. So yan ay imported naman mga kababayan, pero hindi ko alam dito sa mga locals natin, no, na talagang napakalaki ng naidagdag do sa presyo ng bigas kasi hindi naman natin alam na yung ating mga kababayan kung ano yung kanilang prefer na bilhin, kung local ba o gusto nila yung imported. Pero ganun pa man, ano pa man ang piliin ninyo, parehas lang pagkain yan, parehas lang isasaing yan, parehas tumaas ang kanilang mga presyo, kaya talagang nakakalungkot, no. Ultimo yung mantika mga kababayan na mabibili mo lang ng magkano, ngayon nasa magkano na yung presyo ng mantika, napakalaki ng dinagdag, kaya talagang ramdam na ramdam ng ordinaryong Filipino yung hirap, no. At ewan ko ba dito kay Auntie Claire saan niya kinukuha itong mga datos na to, itong mga nire-report niya na maganda ang ekonomiya, maayos ang takbo ng ekonomiya, maraming proyekto, maraming trabaho. Hindi ko alam kasi kung ikaw ay ordinaryong Filipino, mararamdaman mo yan eh. 'Di ba? Ito na nga lang na nagdaan ng holiday eh. 'Di ba? Nung Pasko at Bagong Taon, kita nyo pag pumupunta kayo sa mga malls, even sa Divisoria, bibihira lang yung makikita nyong namimili. Unlike before, na talagang bare months pa lang, talagang dinumog na itong mga lugar ng pamilya na to para makabili nga ng mga pangregalo, panggamit nila, pamasko sa kanilang mga sarili. Pero wala mga kababayan dahil ang mga tao ngayon, tight ang budget, no. Tinatabi nila dahil hindi nila alam yung kinabukasan ng mangyayari sa kanila. So yun yung term na sinasabi ni VP Sara Duterte, kung meron pa ba tayong bayan na aabutan pagdating ng 2028 kung walang gagawin itong administrasyon na ito upang tutukan ang ekonomiya. So sana naman, no, sa nalalabing panahon netong si President Bongbong Marcos, ayusin niya yung kanyang panunungkulan bilang isang pangulo, kasi itong ninakaw sa kaban ng bayan under ng kanyang administration ay hindi biro. Paano na lang sa susunod na administrasyon, 'di ba? Paano? 'Di ba? So ang iniisip ko na lang, sinasadya nga ba na magkaganito yung ating bayan na malubog sa korupsyon para nang sa ganun kapag nanalo nga naman itong si VP Sara Duterte ay mahirapan, no? Talaga kasing mahihirapan si VP Sara Duterte na ibangon, no, ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon, 'di ba? So, parang iniisip ko din 'yan sa part na 'yan na baka ano na siya, parang hayaan na natin na ganito yung mangyari sa bansa para na sa ganun kung manalo mang itong si Sara Duterte ay siya yung kumbaga ma-divert sa kanya yung mga problema. Pero one thing for sure, alam ng mamamayang Pilipino kung ano yung ginawa ng administrasyong ito sa ating bansa. So concern lang ako So wala naman sigurong masama sa aking sinasabi kasi bilang isang mamamayang Pilipino, ramdam ko, no, ito yung aking sentimiento eh. Hindi man tayo pantay-pantay ng pagtingin sa gobyerno, syempre may mga supporters din dyan na sumusuporta sa administrasyon at ako meron din naman akong personal at may prinsipyo din naman akong pinaniniwalaan, 'di ba? So ang akin lang, kung may maganda tayong nakikita sa ginagawa ng administrasyon, edi palakpakan, pasalamatan. Pero kung alam natin na may mga katiwalian, may mga hindi magagandang nangyayari, dapat tayong magsalita, i-call out natin yung mga government officials natin, lalo na yung mga nasa higher position, no, na
ano nila, no, sundin nila yung kanilang mandato na ibinigay ng taong bayan na tayong mga botante, yung nagbigay sa kanila ng power para tayo ay pamunuan. So dapat ano yun nila, ito pa rin nila yung kanilang mga ipinangako. So up until now mga kababayan, yung 20 pesos na bigas, wala pa rin, 'di ba? So hindi naman available yan sa merkado eh. 'Di ba? Yung mabilis ka maka-access na makakabili ka ng bigas sa palengke ng halagang 20 pesos. Hindi eh. Wala naman, hindi naman siya naging consistent, 'di ba? So yun lang eh. Isipin na lang natin kung ano talaga yung ginagawa ng ating mga nasa gobyerno para sa ikakaayos ng ating bansa, para sa mamamayang Pilipino. Kasi wala akong nakikitang ano eh, para sa atin eh. Parang ang nakikita natin, personal attack na ng dalawang pamilya, Duterte at Marcos. So wala na tayong parang nase-set aside na talaga yung para sa Filipino, no? So ramdam nyo yan, pati sa healthcare system. Di ba dapat ayan yung tinututukan nila, educational system natin, tinututukan sana nila. Sana doon na lang ibagsak lahat ng mga atensyon sana ng ating gobyerno, no, upang nang sa ganon ay mapaunlad talaga yung ating bansa. Yun lang naman eh. Wala naman tayong ibang hangad sa ating bansa kundi maging maayos at maging maunlad. So ang korupsyon talaga mga kababayan ay walang magandang maidudulot. So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Kung gusto nyo panoodin yung buong video, ay bisitahin nyo po yung RTVM para mabigyan po kayo ng kabuuang konteksto kung ano nga ba yung ating ginagawa ng reaction video. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.